Akala nila pag niresba kanila yung Estados Unidos, eh luluhod sa kanila yung Estados Unidos. Ano nangyari ho mga kababayan? Ayun, umabot 125 o 145 ang taripa ng China. Kaya pabagsak ho eh. Nag-aalisa na din po yung mga investors doon, mga kababayan. Sino ba naman ang bibili nung kanilang mga produkto doon? Kung papasok ng Estados Unidos, eh magdadagdagan ng 145%. That has stood us in good stead over the years, certainly through the Second World War, and the cultural memory of all Filipinos, down to even the school children, is that our strongest, closest, most reliable ally has always been the United States. That is something that we value, that we are grateful for, and that we will continue. Pahiyang-pahiya si Bato de la Rosa dito, ano? Sabi nila, aliado daw nila. Sabi nila, okay daw sa kanila si Trump. No, eto, nasabihan pa sila na hindi nila alam kung ano ginagawa nila doon sa past administration. Continue to foster as we go on. With the leadership of President Trump, I am very confident that we will be able to achieve that. I think it is worthwhile to remember that it was President Trump who, in his first term, characterized the relationship between the Philippines and the United States as ironclad. Sabi ni Jackie Hulog, I was once a driver of a representative during Marcos time. Ang sabi naman dito, nasaan yun? Sabi ni Maxey, Philippines is ironclad. Yan ang sabi ni Trump. That has been necessarily the case since that time that you made that statement, sir. And it is something that the Philippines will always hold close to its heart. Thank you once again, and we are honored, and it is our great pleasure to be here and to visit with the President of the United States. Thank you, sir. It's my great honor. O eto pa, idagdag pa ho natin mga kababayan. Ako dito, masasaktan na talaga yung mga DDS na yan. O, paiiyakin talaga ni Trump dito yan. O. It's an honor to be with this gentleman. You know, I've known him, and I've known his family actually, but I've known him. And I assume you're from the Philippines? Are you from the Philippines? Yes, sir. It's good. You're very lucky to be from the Philippines. It's a great place. But we're going to have a very good relationship. I mean, I know you had some problems with another president, and it was not your fault. It was the president's fault. And Kasalanan daw ni Duterte, oh. Kasi masyado daw nag-lean sa China. The country was maybe tilting toward China, but we untilted it very, very quickly. But you know, you had a country that was tilting toward China for a period of time, and I just don't think that would have been good for you. You can deal with China, you should deal with China, but when I got elected, everything changed, and they came right back to us. Yun nga din ang gusto kong tanungin, sir. No? Sir, mind conditioning. Kung si BP Sara ang ating presidente ngayon at merong pagkakataon ho na ganito, no? Haharap po mga kababayan kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Sa tingin nyo, ano ang sasabihin ng ating Vice Presidente at paano po makikiharap at paano makikipag-usap po mga bossing? Pero tingin ko hindi na sila aabot sa puntong ganito. 'Di ba Sir Ed Gonzales Angeles? Hindi na sila aabot sa puntong ganyan. Sasabihin ng Vice Presidente kapag siya ang naging presidente, yung mga EDCA, paalisin na dito yan. Yung mga kanyon nyo, iuwi nyo na yan. Gagalit sa amin si Xi Jinping. Ay nako, di ba? Hindi kasi yun ang gusto ng China, mga kababayan. Alisin po natin yung mga missile na galing po sa Estados Unidos. Sabi naman po ni Pangulong Bongbong Marcos, bakit namin naalisin? Binubuli nyo nga kami. Di ba? Tigilan nyo yung pambubuli sa amin. Itrato nyo kami ng maayos, aalisin namin yung mga missile na yan. Tapos sasabihin pa ng ating Vice Presidente, dapat daw nasa gitna lang tayo. Hindi naman gano'n ang ginawa ng dating Pangulo Naging chuchu at naging aso lang naman sa China ang dating Pangulo. Yung mga karapatan po natin doon sa West Philippine Sea, ayun, nilalabag ho ng China.
Yun ang mga pagpasok-pasok nila sa ating mga teritoryo. Ano po sabi ng Pangulo, ng dating Pangulong Duterte? Bato lang naman yan, tubig lang yan. Pero kapag pinagpatuloy natin ang pagsasawalang bahala po doon sa pagpasok-pasok nila ng illegal, sa mga susunod na panahon buong Pilipinas na rarondahan na po niyan. O di ba? Pero sabi ko nga hindi uubra kay Pangulong Bongbong Marcos yung mga ganong hakbang o yung mga ganong ginagawa po ng China. Sabi ni Sunny Ponciano Pegolyo, paktay na kung si Sara ang presidente. Di yan pupunta ng Amerika. Kasi tutaya ni Xi Jinping ng China. Totoo, ganun nga yung nababasa ko dyan. Malamang hindi na sila aabot sa punto na pupunta pa dyan. Sabi ni Hailey Aris Corrado, magbibisaya si Sara. Sabi ni Solter, nung nanonood nga ako niyan kanina, i-imagine ko kaya kung si Sara ang umarap. Hindi, ganun talaga maiisip talaga natin mga bossing. Paano kaya kung ang vice-presidente na natin ang nasa punto na siya na yung kinakausap ni Donald Trump at siya na yung makikipag-usap, makikipag-meeting. Sabi ni Sir Mark Francis Alcantara, mag-iitok-itok na lang ang sasabihin. Sayang-saya si Bato noon nang manalo si Trump. Yung pala ay pakunwari lang yun. Hindi. Ano yun kumbaga nananakot sila, tinatakot nila yung mga government supporter na ayan na, lagot na kayo, yung presidente ninyo, sisisante na. Kasi ayaw ni Trump na ganito, ganyan. Dapat ang pinaghahandaan ni Bato de la Rosa, mga kababayan, yung eroplano. No? Yung eroplano na susundo ulit sa kanila o sa kanya. Kasi, mga bossing, mukhang eto po, papalapit na naman ang oras o panahon na umiingay na naman po ang ICC. Diba? Ilang buwan tumahimik yan, mga kababayan, yung ICC. Parehas nung sitwasyon ng dating Pangulong Duterte dati. Tahimik ang ICC, di ba? Tapos nagkaagulatan, biglang merong sabi, may warrant of arrest ang ICC, pagbalik ng dating Pangulo sa Pilipinas. Yun nga yung nagkatotoo. Eto, muli po, umiingay na naman ng ICC. Nako po. Mukhang magkakaroon na naman po tayo ng senador, mga kababayan, na mamumundok at magpapatay ng cellphone. Bato, eto yung pinagmamalaki mo. Si Donald Trump, presidente ng Amerika. No? Sinisisi kayo. Sinisisi yung administrasyon ninyo. Hindi nyo daw alam kung ano ginagawa nyo. Aray ko masakit yun para sa mga DDS. Anyway, mga boss Chipamo sir, ako po'y magpapaalam muna sa inyo at kailangan kong gumising ng alas 4 ng madaling araw. Bakit? Yun po yung morning routine ko sa pagtakbo. Muli po, maraming salamat Sir Archie Beroya, Gracious Grace, Madam Chris Rose at Foolish Bits. No, at nandiyan din po si Ma'am Princess Paris. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat o sa ating